Certainty. Okay. Car, babo, ano? Damo off? Sige. Unahan ko na po kayo. Medyo wala lang akong bonus na. Sige. Sir, sorry. Sino po bang makakasama ko dito for the technical? Pabanggit na lang, sir, kung kung medyo mahina boses or kung meron mang technical errors, pakibanggit na lang din. So again, good morning to everyone. Nakita ko, actually sa chat, may mga ka-chapter din pala ako ngayon. From Metro Central, I'm from Metro Central. I'm the VP Internal for Metro Central. And ayun, gumagala-gala lang din. And at the same time, Hindi man kaya hospital. Narinig niyo po ba ako? Okay naman. May avocado nga na. Okay, so narinig niyo naman ako. Sige. Sir, mag-share lang po ako ng screen. Bata pa sir? Okay yung audio. Okay naman po. Sige. Hindi nga ka-pink. Yung ka-perminti na lang pink. Hindi pa pa-decide ko yung kung ano tiyak ko yun. With is black. Hi, Scarlett. Yay! Welcome to Ginsaman. Scarlett! Ay, gapuyo si Sophie. Ginasamukid niya. Ginasamukid niya si... Ate, Timbisaya. Haluhit Ilonggo. Okay, next question. Sir, nakikita niyo po ba yung presentation ko? And is it in full view? Okay naman po ba? Si Ate Naisi talaga. Yes po, Sir Tolentino. Nakita po namin. Okay, maraming salamat po. So to start off, good morning to everyone. Itong presentation ko, so this is more on the thermography side. And uunahan ko na kayo, kasi ito na yung unang presentation na thermal scanning agad, So nakikita niyo naman siguro yung picture, meron po bang may idea? Tika ka nakabuhi, oray pang pag-allergy. Ano po kaya ito? What kind of anomaly are we seeing of diagnosis na pwede natin gawin? Or kung anumang evaluation pag itong nakita natin sa picture? Okay. So, chat niyo lang, sir, kung may mga gustong sumagot or whatever. Yan, okay, sige, sir. Arting. Ba't naging arting to? Paano kaya naging arting to, sir? Magandang evaluation yan, sir. Okay, sige. Next. Okay. This is the actual yung thermal inspection na kinunda kasi namin last month, Tama. Yes, last month, February. And at the same time, ito yung video na nakita namin during that event. Okay. So share ko sa inyo, Share ko sa inyo. No. Mom will get mad. Yan o. Ay, Sir Joe, yan o. Ay, Sir Joe. Okay. Yung balot lang pala. So narinig nyo, nakita nyo. Ano pa din? This is actually a 34.5 2 MVA power transformer. Sa distribution side naman, sa isang, hindi ko nasasabihin, but this is in some office here in Metro Manila, So nakita nyo may arcing na nangyayari, partial discharge, tama. So tama si Sir Jordan Magkamit, may arcing na nangyayari, may partial discharge, tawagin natin corona, whatsoever. Yun yung nangyayari sa transformer, But technically, nakita natin siya, actually visually pa lang kaya na natin siyang masabi na sir, may nangyayaring masama, But again, in aid lang din, syempre, this time kasi nagko-conduct kami ng thermal scanning, buong substation, buong electrical room. So ito yung nakita namin, So actually ang lagi kong question kasi, ang question ko kasi palagi dito is first, since nagko-conduct tayo ng thermal scanning, ito ba talaga yung isa sa mga nakikita natin? At the same time, safe pa ba siya? Kasi kung ako, nakita ko yan, bakit hindi na natin shutdown agad? Di ba? And kung maririnig niyo yung boses, anong sabi? Yan lang pala. Pero, di ba, may ganun eh. So,
iba't ibang Sisave ko para interpretation hindi tayo, makita. no? Hindi lang naman ako, hindi lang naman Para syempre may mga iba't ibang expertise pa rin na interpretation, di ba? And at the same time, ano pa ba yung pwede natin gawin para hindi umabot sa ganitong punto. And at the same time, hindi umabot sa punto na sumabog talaga yung transformer, di ba? Kasi sa totoo lang, this facility, kung tutusin, several years na kami nag-maintenance dito. Actually, more than 10 na nga ata. So, every year minamaintain namin. Bakit kaya hindi nakikita? No? So, is there something wrong with the procedure? Is there something wrong with the testing na ginagawa? Ano kaya? No? So, kami explain ko na lang din, no? Para at least makita nyo rin syempre yung mga offline results na ginawa natin, kung bakit hindi siya nakikita agad, bakit kaya, ano pa ba yung pwede natin gawin para makita natin siya agad. No? Yun yung question na naglalaro sa utak natin talaga. So again, no, I am Paolo Pintano. I'm a certified actually level 2 thermographer. I'm a PE by profession. No? Ito talaga yung lagi kong gagawa. At ito yung kinalakihan ko na. No? I'm actually RSP electrical engineering. So if you have questions or any other related na pwede gusto nyo itanong sa akin, you can email me there. Okay. So bakit ba kayo makikinig sa akin? No? So first and foremost, ever since, sabi ko nga, ito na yung ginagawa ko. No? So ito na talaga yung ginagawa ko na maintenance since high school days pa ako, ito na yung ginagawa ko. One of my mentors actually is my grandfather, Luis Mendoza. He's actually the second national president for IIEE. So isa na yan sa mga naging idolo ko. And 'di ba, hopefully nga, 'di ba? Maging ganun din tayo. So ito na yung ginagawa ko ever since nga. I've been teaching, yan, may mga training programs kami kino-conduct, especially kapag na-invite din, of course, ng IIEE. Ito rin yung mga tinuturo natin, maintenance, testing, commissioning, blah, blah, blah. And these are our sample projects. Actually, pinakita ko lang din kasi ito. Kasi kung tutusin, nakita ko kasi yung program ni TCTV, no? Basahin natin. Nakita ko kasi yung program ni TCTV. Yeah, nakita ko yung program ni TCTV. So, yung mga topic kasi kung tutusin, dikit-dikit eh. Diba? Electrical thermography, switchgear testing, facility maintenance for commercial equipment, transformer testing, substation maintenance, diesel generator, electrical safety audit. So technically, ito kasi kung tutusin itong mga topics na to, no, from our side, from thermal scanning, papunta sa electrical audit, technically, dikit-dikit kasi talaga yan. No? So ang ganda ng ginawa ni TCPD Caravan na hindi lang tayo sa thermal scanning mag-discuss. At the same time, punta tayo sa ano pa ba yung mga pwede natin gawin. No? So for example, on our side kasi ako lagi kong sinasabi na ang testing hindi lang yan insulation resistance na yun yung nakasanayan ng karamihan eh, 'di ba? Sir, mega test lang yan, makikita natin. Hindi no. So sasabihin ko na sa inyo, hindi. So ngayon ang dami na natin pwedeng gawin kasi talaga from online testing, which is yung talaga dapat ang pinakauna natin ginagawa. Thermal scanning, yun yung una natin gagawin. Kung meron kayong ultrasonic or partial discharge test, diagnostic, pwede rin natin gawin. And at the same time, from our online testing, papunta tayo sa offline testing. At kung hindi pa rin ma-solve, meron pa rin tayong mga pwedeng gawin, which is yung lagi rin natin tinuturo dito sa IIE, like kung nakikita yung mga coordination, arc flash, PSA, no? So power system analysis. So technically, sabi ko sa inyo, dugtong-dugtong talaga yan. So actually, one of our projects na lang din talaga na like ko rin pinagmamalaki. So yan, IKEA. So we've conducted PSA there. So kung may nuisance treating man yan, so message nyo lang ako. No? Nabiro lang. I'm sure wala naman yan. And of course, other side, no? From our online testing to shutdown, relay testing, transformer testing, at kung ano-ano pa. So technically, so sana yung for the participants, wag kayong aalis basta-basta kasi sigurado ako yung sa mga speakers dito, pwede niyong pagtugmain. No? Later on, meron akong slide dito from high voltage to low voltage na mga anomaly. Para mas ma-appreciate niyo yung thermal scanning na ginagawa, not just sa isang equipment, but for all equipment. Okay, so may objectives lang no para dito sa mga participants natin ngayon.
I have 4 objectives. Of course, to learn the thermography theory, what camera to use, and how to be ready for certification, and for the participants to learn how to analyze and report thermal evaluation of an asset. Okay. Again, since limited time lang din, hindi na tayo masyado dive dun sa pinaka-theory. Technically, sirs, no, ma'am, sirs, sa level 2 certification kasi kung tutusin, inaaral din, well, hindi naman inaaral, but inaaral din kasi namin from the atomic level na bakit nga ba talaga umiinit ang isang bagay, no? From atom level na nagba-bounce, no? So, yun yung mga kumbaga, knowledge na lang din na hindi na natin pupuntahan. Gusto ko lang i-share sa inyo yung pinaka-concept kung paano talaga gumagawa ng evaluation, kung paano talaga nagko-conduct ng thermal inspection sa site. Yung sa camera naman, marami kasi nagtatanong din sa akin na, sir, ano po ba yung magandang specs? Ano po ba yung magandang brand? Or ano po ba yung maganda namin i-invest na camera kung magko-conduct man kami ng thermal inspection? So, hindi po ako distributor ng camera, but of course, meron naman ako mga gusto talagang camera since ito rin naman yung ginagamit namin sa company. At the same time, siguro sabihin ko na sa inyo yung mga specs na gusto kong i-apply kung kayo man yung gagamit na ngayon. No? And for the certification, explain ko lang paano yung proseso. Kung saan pwede, no? At kung saan din ako nag-training. And for the participants to learn to analyze, nabanggit ko kanina, meron tayong slide dito na electrical equipment naman yung ipapakita ko. Okay. Now, systems approach to qualitative analysis. Okay. Ito na yung, basically ito na yung start talaga nung sa level qualitative, sa level 2. Sorry. Kasi di ba, actually, ang certification kasi natin is level 1, level 2, level 3. Ang analysis natin palagi sa thermal scanning, meron tayong tinatawag na qualitative at quantitative. No? For qualitative, ito yung pinakauna natin gagawin na for level 1 certification, ito yung technically na kailangan nyo ma-analyze. Ang pagbabasihan nyo palagi dito, Tapos ikaw, eto, pag technically, matang ka na to. yung thermal image palagi yan yung pagbabasihan sa ngayon. What do I mean by that? Ikaw pa unang po na natataranta. Actually, sa Facebook or sa other social platforms, so yung mga nakikita ko na ito yung image, ganito, blah, blah, blah. Ang kagandahan kasi kapag nagtingin kayo for level 1, syempre, gusto natin ma-emphasize kung ano ba talaga yung tinitignan natin. Hindi yung porket nakakita ka ng kulay, ito na yun. No? Actually, kadalasan niya, kapag may pula, uy, mainit, ganun na agad. No? Hindi po ganun yan. No? So, hindi po natin basta-basta pwede siyang sabihin mainit or pwedeng sabihin hotspot or kung ano man. No? Actually, sabihin ko na lang din, no? Yung term na hotspot, ako dito kasi hindi yan ginagamit ng mga thermographers. No? What we say is thermal anomaly. Okay, thermal anomaly. So, mas tamang term ang thermal anomaly kesa sa hotspot. For the sake na yung equipment kasi natin, hindi natin masabi kung anong operation. Diba? So, kung ito ang operation niya, kung talagang malamig siya, ba't mo sasabing hotspot? Or kung talagang mainit siya, ba't mo sasabing hotspot? The thermal anomaly, at least yun, pwede natin ma-differentiate na natin agad na hindi ito ang normal operation niya or hindi ito ang standard operation niya. Okay? So please, no, for the participants, try to avoid to use the term hotspot. Mas gusto ko yung sinusulat natin thermal anomaly. No? So to my engineers, to my thermographers na mga tinuturuan, yun din yung sinasabi ko. Huwag kayong magsusulat ng hotspot. Gusto ko thermal anomaly. And after this, no, from this side, so kung marunong na kayong kumuha ng thermal picture, yung qualitative, pag-aaralan din kasi natin kung ano ba yung itong part na to. This is the camera at ano ba yung effect naman ng atmosphere dun sa magiging result natin palagi. And at the same time, of course, sino ba yung mag-evaluate, ano ba yung software na gagamitin mo to evaluate, and yung hard copy or yung report or presentation na ibibigay mo na kay client palagi. No, kasi
Hindi naman natatapos yung thermal scanning evaluation natin sa picture lang, no? Kailangan natin i-report yan. Okay. Mura talaga ito, baby Bakrin. Okay. Super sals. Yan, okay. So, for the infrared theory, no, I think sinasabi ko sa inyo kanina, ito yung gusto ko sanang matutunan nyo lang din. Kasi kung kayo na yung kumukuha ng mga pictures natin, kayo na yung nag-evaluate. Basically, ito lang yung tatlong kailangan yung malaman. No? Yan, ito. Itong tatlong to. So, in terms of our concept, ang pinaka-concept kasi talaga nito is si ART. Si A plus R plus T is equal to 1. No? So, this is Mga senior na namin ni Hera. also the Kirchhoff law. Kaya tayo EFT or MSCVT plus reflectivity plus transmittivity is equal to 1. Technically, ang concept naman dito, every matter, no, every tayo, lahat tayo, from human to equipment to any matter, to table na to, to ballpen na to, lahat yan nag-absorb ng Drunk lang man. temperature. Kaya nagdidiri-diri. No? And according to Kirchhoff, ito naman, yung absorptivity daw is equal to emissivity. So kung ano yung in-absorb natin temperature, yun din yung i-emit natin. So basically, ang igagamitin natin palaging formula kapag nagko-conduct tayo ng thermal inspection is itong E plus R plus T. Okay? So explain ko yan ha. Emissivity is of course the emissivity. Kung ano man yung bagay na kinukuhanan mo, yun yung may equivalent emissivity kasi yan. So for example dito, this is a load break switch. May fuse, may holder, may kable, may may cap. So meron tayong mga fuse unit at ano pa. No? So basically, lahat per component yan, meron yung emissivity. This copper, this cable, this fuse, kung ano man yung background yan, lahat yan may emissivity talagang nakalaan. Okay? So, one of the factors palagi kapag nagko-conduct ka ng thermal inspection is lagi mo rin tatandaan yung emissivity na sinasabi natin. Hindi na ako nagpakita ng table. This is actually, ano naman to, maraming article or maraming table sa Google. No? Just type emissivity of this and that, blah, 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 kung ano man ang hinahanap ninyo, makakakita naman na kayo. No? So, research na lang din tayo. But basically, may mga naka-factor in naman na yun palagi. No? Actually, sa mga cameras din naman natin, no? Yung sa ginagamit kasi natin, we're using thermal camera. Pwede, may mga emissivity values na rin naman na doon. No? So, pwede na natin, for example, you are looking at a copper, you are looking at a cable, or actually, if you're looking Normal lang. Mabubo, 17 na nga. sa pagkakao, no? Lahat tayo may emissivity. Actually, maganda emissivity ng human skin, no? Kaya, kung makikita nyo sa mga airport, diba? So, yun lang naman yung lagi na at tinitignan. Okay. Yun. So, emissivity, emit natin thermal energy, no? Okay. Okay. Sige. Now, explain ko lang itong tatlong to, no? So, itong emissivity, reflectivity, transmissivity. Lagay natin siya in action. No? So, this is our thermal camera. For example, you already have your thermal camera. Ito yung thermal camera natin. At nag-evaluate tayo ng isang LBS. Sabi ko nga kanina, no? Maraming component yan. So, ang pinaka isa sa mga tips natin, ang pinaka magandang kuhanan palagi is yung high emissivity. Okay, bakit? Because of this formula. E plus R plus T. Okay. So, first question ko. Once nag-conduct tayo ng thermal inspection, for example, dito nga sa substation natin, ito yung LBS natin. No? So, again, itong object natin mag-i-emit yan, no? Mag-i-emit yan ng thermal energy. Okay, again, ang tawagin temperature, ha? Ang camera hindi nag-sense or hindi nag-evaluate ng temperature. It evaluates the thermal energy. Okay, kaya thermal camera ang tawag. Okay, so lahat yan nag-emit, no? So, hindi yan isang forward, isang direction, but technically buo yan, no?
So, Hindi ka na pumasok. pasabog yung pag-emit niya ng energy. Kamahal 450. Okay, so for MSCVT, Pamassage. Mula. yan, sorry. For MSCVT, ang una nating values na makukuha is MSCVT. So, kung dito sa thermal camera natin, for example, nakakuha tayo, ito na yung nakuha nating image. Ito nyo naman siguro, no? For example, 40 degrees. Okay. So basically, mababa siya, no? So nakita natin sa standard, nakita natin sa ambient temperature natin. After mababa siya. So kung ikaw na yung nag-i-inspect ngayon, pwede mo na sabihin, after wala namang anomaly eh. Kasi kung tutusin, nasa 40 degrees lang siya. So ngayon, tatawagin mo ngayon si manager, no? Si manager, sir, ito sir, nakita ko na. Sabi nila mainit, pero hindi naman pala. Tignan mo sir, 40 degrees. Ngayon, dumating si manager. Dumating si manager. Yan, si chairman, si Sir Jodax. Okay. Yan, si chairman dumating. Nung tinignan niya ngayon yung value, bakit kaya naging 80 degrees? O sabi niya, teka, parang niloloko mo ko ah. Bakit naging 80 degrees bigla? Kanina 40 yan. No? Siyempre, kamot ulo ka. Kaso, nakarating ka dito sa seminar ni TCPD. Alam ko yung sasagot ko. Sir, kasi meron tayong factor in na reflectivity. Okay, ito yung reflectivity na sinasabi natin or component din kasi in terms of our thermal inspection palagi. Sir, ano yan reflectivity kasi. So, pwede bang tumabi ka? Kasi kung tutusin, yung na-emit mo ngayon, Sir Jodax, no, na-emit mo ngayon na thermal, again, sabi ko nga, pasabog naman yung pag-emit mo na thermal energy. So, meron dito. Nagkataon, merong gumanon. At the same time, nag-bounce back siya dun sa mababang emissivity. So, mataas yung reflection ng component na yun. Bumalik sa camera mo. So, technically, nag-add up ka ngayon. So, yung 40 degrees Celsius mo na ini-emit nung LPS mo kanina, naging, that's 40. Naging 80. No? So, ngayon, naging thermal anomaly siya. Sir, sorry, hotspot pala. Anomaly. No? So, may anomaly pala ako nakita. Again, sabi ko nga, kung alam mo na yung concept nitong ginagawa natin, kaya mo i-explain. No? Kaya mo i-explain. Kasi kung totoo sa sensors, no? Kung nakakasama kayo sa mga thermal inspection palagi, makikita nyo yung mga tao natin, mga thermographers. Actually, ako nag-conduct ako ng mga thermal scanning before. So, ngayon, yung mga nauutusan naman na tayo. So, nag-conduct ako, makikita niyo kami sa iirog, humahanap ng pwesto na walang magre-reflect na temperature. Yun yung mga, kumbaga yun na lang din kasi talaga yung mga challenges natin as a thermographer. Hindi naman talaga natin yan na, kunwari, nasa harap ko yung panel, dito ako sa harap, okay na. No, hindi ganon. So, minsan, makikita mo, kung nasa harap ko yung panel, nasa gilid ako kumukuha. So yun yung mga pwede nyong gawin na technically, pwede mo lang explain sa mga nag-a-assist sa'yo, no? Explain mo lang kasi sir, ganito, bla bla bla. Pero kasi yung iba, hindi nila gets kung bakit yun. So yun lang naman yung reasoning ng iba kung bakit minsan umiilalim, tumatayo, or gumigilid. So yun lang din yung reasoning nila kasi gusto nilang matanggal yung reflectivity. Okay, so kung hindi man, sir, paano kaya kung question, sir, paano kaya kung hindi natin matanggal? Kasi ang liit ng kwarto, talagang nakaganyan ako di ba? Dali na. Dire lang ang sugad pa ni Chinkit, ang damot na field niya business kasi dara iniisip yan na. Dito na iniisip 10 years from now, 5 years from now. Applying factor. But then again, hindi ko na i-recommend ito. Wag na kayong pumunta sa ganong setup na kailangan mo pang palitan yung multiplying factor mo kasi baka magkaroon ka pa ng error. Okay. Again, don't conduct thermal scanning sa mga shiny objects. Please, no? Sa mga lugs, sa mga bolts and nuts, huwag kayo din kukuha. No? Sa mga busbar, kung tutusin, kung makikita niyo sa mga busbar yung mga sticker yan. Yung ibang manufacturer kasi naglalagay ng emissivity sticker. So, doon ka kukuha.
Okay? Huwag kang kukuha sa mga yung copper mismo, yung sa mga magre-reflect talaga yung thermal. No? So, yun yung mga concept ng thermal scanning natin. No? Sige, continue na. So, ngayon, nalaman nyo na bagat diri ko na CE, investment, bagat CR, loan. at CT. No, actually, ano lang no, background na kaya talagang walang boses. Kagabi, no, galing kami sa kakawilang din namin kagabi Bagat galing. pinautang la ni Yuhira. Northern Mindanao region. Kaya No? nag-loan Kasama na ko sila iyo. Sir Joda. Sila Govri, no? Kasama namin last weekend. Actually, kahapon pala. Sorry. Kaya medyo walang boses. Napa-fellowship night lang tayo. No? Okay. Sige. Sige natin ha. Okay. So, again, nalaman natin yung concept ng E, ER. Ano ngayon yung T? Ano ngayon yung tinatawag natin transmissivity? So, sabi natin, Sir Padax, tabi ka dyan kasi pangit yung nakuha kong thermal image. Pwede bang dun ka sa likod? Okay. Anong gagawin ni Sir Padax? Siyempre, pupunta sa dito. Question. Ito ba yung tinatawag natin transmissivity? Ayan, kasi naglagay na ako ng araw, no? Somehow. CE, CR, CT. Gets na natin. Gets na natin CE, CR. Hindi pa natin get CT. CE, nakuha natin 40. CR, since wala naman ng reflection tayo yung nakita, wala ng tao dito. 40, yung 40 kanina na temperature, for example, Mr. Kodak, wala na. So, zero na yan. So, ano Zero. Pwede na natin ilagay. Plus. T. Ano yung T? Ano kaya yung value niya? So, again, for example, 40 degrees ang temperature. 3 years. T-shirt product. Ano ngayon yung matatransmit niya from here to our thermal camera? So, kung 40 ba yan, sir, ano kayang value niya? So, magiging 80 pa rin ba uli? Or pwede tayo maglagay ng multiplying factor? Pwede kaya siyang maging 60 lang? 50 lang? Or 70 lang? Ano kayang sagot? Meron po ba makakasagot? Talaga tang kwarta na doble. Pero mga papliton ko Sorry, nakita yung chat na. Okay, sasagutin ko na lang. Technically, no, kapag dito na kasi sa system na to, sabi ko nga, kapag alam mo na yung E, CRCT, madali na mag-explain. So kapag nandito ka naman sa system na to, no, yan, ito na yung LBS mo. May matatransmit pa bang thermal energy si Sir Godak sa punta sa thermal camera? To simply answer this, wala na. Okay, wala na. Kasi objects natin are opaque. So meaning, hindi na tumatagos ang thermal energy sa object natin. Okay, so for example, I have my... Sorry, kita niyo ba? Sorry, hindi. So kunwari, meron akong cellphone or panel dito. Yung thermal energy naman, hindi naman na tumatagos yan. It doesn't transmit the energy into my opaque hand. No? Kasi solid naman yung mga tinitignan natin object palagi. Sir, saan natin magagamit si transmissivity? Good question. For electrical, no? For electrical purposes, ang paggagamitan natin ng transmissivity palagi, pwede natin siyang gamitin sa mga transmissive window natin or yung tinatawag nating IR window. Hindi ko sure kung lahat ng manufacturers nagbibigay ng IR window. Yung, di ba, usually kapag nagkakonda ka ngayon ng thermal scanning, for example, sa switchgear, syempre, standard method ang ginagawa natin is of course, kailangan buksan yung panel, no? Kailangan buksan yung enclosure. Kung may mga bolts and nuts pa yan, sobrang hirap, di ba? Ang tagal natin. Parang 5 minutes ka magbabaklas, wala pang 10 seconds ka lang kukuha ng camera, ng picture. So si manufacturer mo, so for example, kung si manufacturer mo naman or yung pinagbilhan mo is medyo high-end, naglagay sila ng IR window, pwede ka dun kumuha. Okay? Technically, meron mga IR window manufacturer na naglalagay, ano ba yung key value ko. So kapag meron kang ganong value, pwede mong i-adjust yung, pwede ka na mag-adjust or pwede ka mag-compute sa camera mo. Pwede ka mag-compute ngayon ng transmissivity value mo. Para at least, kapag nilagay mo yung camera mo dun sa window na yan, yung bilog ha, sir. So I'm sure may mga iba dito familiar naman.
kapag nilagay mo na doon yung camera, pwede mong i-input na, pwede na kasing tumagos doon yung in-emit mong thermal energy. So kapag tumagos yung in-emit mong thermal energy, so meron kang emission, kung wala ka ng reflectivity value doon, so cancel mo yan. Yung transmissivity value, kailangan mo kasing i-factor in pa rin kasi may atmosphere yun. May atmosphere effect, especially dun sa window. So yun lang yung kailangan mong i-comply, yun lang yung kailangan mong i-correct. Okay. Again, for mga IR window naman natin, may mga values, specific values naman na sila binibigay. No? So hindi ko na rin, actually, sa level 2 certification kasi namin, kinocompute namin to, CR-CT. So we have methods kung paano siya i-compute. Hindi ko na masyadong ituturo ngayon to. But pwede na natin i-tableize. May table naman na rin yun. No? Kung saan natin siya pwedeng kuhanin at paggamitan. Okay. So, ngayon, alam na natin si CR-CT. So, anong final value na to? Okay. Again, 40 degrees pa rin. Since wala nang na-transmit na value, since wala nang na-transmit na value or thermal energy si Sir dito, so wala na rin to. So, magiging zero na rin yung value mo dito. Okay. So, 40 degrees. Okay. Muna ko yun, nakuha ka mong distributor. Okay, so yun po si infrared theory. So more or less yun lang naman yung kailangan yung intindihan kapag nagko-conduct kayo ng thermal scanning. Sa Shopee ba, Doc, pwede mag-boost? Okay. This is one sample lang, no? One sample ng mga thermal inspection na ginagawa natin. Again, this is ano ba ito? NPP. Actually, kasi luma. So, nakita natin almost 250 degrees average. So, tayo, in terms of evaluation, explain ko na natin. Ito yung box ng temperature natin. So, kung ano man yung box na yan, kung ano yung nakita niyang pixel dyan, 1 pixel, or actually sa ibang camera kasi 3 or 2 or 4. So, yun yung kukunin niyang max, yun yung kukunin niyang average. Average, of course, yung average yung board. Yung max, kukunin niya sa lahat ng resolution dito, ano yung pinakamataas. Ito yun, yung 246. And at the same time, ganun din sa minimum, kung ano yung pinakamababang pixel. Okay. So, ito actually, sinasample ko lang din. So, ito yung makukuha yung thermal image. Meron kang thermal image, meron kang ito, yung ang tawag dito? Standard image. No? Ito na yung photo. Sa ngayon naman, sa mga camera, I don't recommend na kumuha pa kayo ng magkaiba. Separate na thermal image sa digital image. Wag na kayong kumuha ng ganun. Mahirap pala yung buhay ninyo. Kasi sa totoo lang, when I started thermal scanning, may mga nakita pa contractor ganun yung ginagawa. Separate yung thermal image nila sa digital camera nila. So hopefully, ma-eliminate na natin yung ganun. Kasi ang daming factor na pwedeng pagkamalian. So dapat saktong-sakto kasi talaga. Pero pag mabasa siya as in full na. Okay. Explain ko na lang din. So, this is a thermal image na na-conduct natin. No? Sabi ko nga sa inyo, diba? Don't get temperature from bolts and nuts kasi reflective yan. Pero, ngayon, since alam mo na yun, no? Alam mo na sa sarili mo yun, pwede ka na lang manakot. No? Pwede mo takutin, sir, kailangan ito, emergency na. But then again, no, sabi nga natin, as an engineers, nag-evaluate naman tayo. Ito mga thermal inspection na kinonduct namin na to. Ito yung mga questions kasi palagi yung client eh. Sir, ang taas niyan, 250. Kailangan na ba natin i-shut down? Siyempre, ikaw, alam mo yung concept. Tignan siya ng mga boys, high maintenance siya. Alam mo yung concept nung... O, diba? See? Pero hindi pa, kaya pa yan. Pwede tayo mag-shut down during the maintenance na. Kasi usually ginagawa namin yung thermal inspection. Oo, high maintenance ka talaga. A week before the maintenance. So, yes sir, kaya pa yan. So, kaya natin, hindi nyo na kailangan mag-shutdown. Kasi pag nag-shutdown, syempre, affected yung buong load eh, di ba? So, yun lang din. So, pwede nating i-explain na lang din na magbubuhay pa naman sa sorry ng 1 week. Parang gano'n lang. So, ito na yung, actually, ito yung, hindi ko na na-picture yung buong eh, kasi sunog na.
Ayaw kaya niya big. Yaya ka. Sure, excuse. No, actually, crush kay niya. Masukin kita tendency. Di, Asya, mas- friend. Naamo na sis kay diya ko feeling ko kikilala niya tak na nga sino ka kaya nga. Sige lang, kikilala. Kuya nga ka. Sige lang. Bawa. Sarap nito sa ano? Sige lang. Kuya nga ka. At least, Nakapagraya kuya. Tapos kinitak sino the station. Oh my gosh, Dok. Ano ni? Chairman of EA. Tinawa na lang Tapos yung kuya niyo. Sasagtin tinawala Sorry, yun. from Ito lang niya time bumaton na mag-excuse lang ako. Para may Roman, liwatan niya yung baton ha akon. Actually, ito yung kanina, no? Kasi Kanina kitang sample kulaan niya natin. kay napipistok Na na rin naman image laya sumering or nga. sa thermal image ng cast Kailan resin katao transformer kami? natin kanina. Usually kasi kung mga bantay, So, mga question ko kanina, marami diba? ang COVID ward. Ito yung thermal image ng thermal anomaly ng cast resin. Is this really the right tool na Pero nagtitinawala dito, makita sunod natin yung nagtinawa na yan. partial discharging nangyayari? So to answer strictly, of course, meron pa rin tayong mga factor in na pwede tayong mag-partial discharge diagnostic kasi talaga. No. So sa mga ganitong system, pwede tayong actually ito, since dry ito, kaya natin kuhanan to ng ultrasonic. No? So mas madali at the same time, mas makikita natin yung effect din niya talaga in terms of decibel. Kung totoo sensors, no, actually naturo ko kasi kaya rin ako nagtut ng NMI, nagpresent ako ng online monitoring naman. So sabi ko nga sa kanila, itong mga bagay na to, hindi mo kasi talaga ito makukuha ng, for example, ngayong araw, meron yan. The next day, paano kung wala? Paano kung wala masyadong load or hindi nag-affect yung, of course, may environmental effect, may environmental factors pa rin kasi talaga yan. Paano kung hindi mo nakita yan during your thermal inspection or your partial discharge inspection during that one-day testing na ginawa mo? Paano kung hindi mo nakita? So, binuhay mo siya for a year. Paano kung hindi na umabot ng isang taon ulit? No? So, yun yung mga questions palagi rin. As engineers, as operators, na kailangan natin masagutin. So, sabi ko during the NMR convention, one of the things na pwede rin kasi natin i-upgrade sa system natin, ito ginagawa naman ito sa mga clients namin, for example, sila NDCP, yung mga critical loads nila, critical equipment nila. Ito na yung mga online monitoring. Kasi kung tutusin, doon na rin naman na tayo papunta. So from online monitoring, example na lang, we can measure yung mamaya siguro may magdi-discuss BGE, yung mga bushing health, partial discharging transformer. So yun yung mga ganung bagay na doon na tayo pwedeng papunta. No? So hopefully, nag-upgrade din tayo ng mga protection natin din tayo system natin. And actually, sa services, kahit naman kami, nag-upgrade din tayo ng mga pwede pa natin gawin para sa kliyente natin. No? So sabi ko nga kanina, yung mga old school na maintenance, IR lang yan, MEGR lang yan, hindi na po tayo ganun. No? So meron na po tayong kinoconduct na comprehensive din naman. No? Online monitoring, online inspection. So di ba ang tawag nga nila is so may mga online test tayo, may mga offline test din tayo. So technically, ano lang, no, per operation, sabi ko nga sa inyo, timplahin nyo na lang. Kasi syempre naman may budget pa rin na makaintindihan nyo. So, timplahin nyo, ano ba yung importanteng gawin natin? Ito, so gawin natin. So, mag-inspection muna tayo, mag-thermal inspection muna tayo since this is critical for our equipment. Kasi ang dami natin makita dito. No? So, ako personally, no, thermal inspection is my first recommendation kapag nag-conduct ng preventive maintenance. Kasi sabi ko usually pag sa mga scope of works na nakikita ko, walang thermal inspection. Makikita ko, retightening of bolts and nuts, retightening of blah blah blah. Ba't ka magre-retight? Paano kung wala naman? Diba? It's either pwedeng ma-loose thread or pwedeng or sayang yung oras. Diba? Imbes na gawin mo yung importante, ginagawa ko pa yung mga hindi naman kailangan gawin. Yung mga ganung bagay ba? So, in terms of our thermal inspection dito kasi may kita mo na agad kung anong kailangan mong i-correct. No? So, para kapag dating ng shutdown mo na, kapag dating ng maintenance mo na, naka-emphasize ka na doon. Sir, ito kailangan palitan. Sir, ito kailangan natin mag-provide ng ganito. So, alam mo na. Ako na lang na Okay. Ano lang. Ito actually, sample ko na lang. So,
nung after a week, nagpa-shutdown kami, nag-conduct kami ng corrective action doon. And ito na yung final, no? So, pwede mo na siyang ibenta as brand new ulit. Biro lang. So, ito yung final transformer na nung correct natin. Wow, at asa impulsive pinahiran friend. na ng Ganun tayo kayaman, sis. Okay, question, no? Sir, question lang. Sabi mo kanina, isi-share mo yung test result. Tapos nag-think talaga, bin-message Ito yung test result natin. No? Ito yung test result natin dun sa infrared na ginawa natin. Sir, nag-conduct tayo ng insulation resistance. Di ba? Sabi ko sa inyo, Megger test. Yung lagi natin ginagawa. Insulation resistance. Nag-conduct din tayo ng insulation power factor test. IPF na. Tingnan natin yung result. Ito yung results ng IR. Before the corrective. Ito yung results ng IPF before the corrective. Ito yung results ng IR after the corrective. Ito yung results ng IR after the corrective. Dito ba may conclusion kayo makapampat? Kapag nakita nyo to, bigay mo sa manager, sir, ito po yung results natin. Joseph, di naman na-open kasi ano kaya? Okay ba siya? Hindi ba siya okay? Anong tingin nyo? Meron po ba akong kailangan gawin? Tira naman Meron po ba nakakasunod tayong inaano kay kailangan mga nagbubook online. i-conduct? Meron po ba tayong kailangan palitan? Kailangan po bang palitan yung transformer? Ano po bang kailangan natin gawin? Okay. So to answer that, no, first and foremost, dito tayo, kung titingnan pa lang natin yung before corrective natin. Kung tutusin, maganda yung value. So maganda yung IR natin. Actually, EI natin. Saktuhan ng 1.03. But then, again, this is pasado. Pasado, no? Nakagiga ka pa nga eh. So, pasado pa yung values ko. Ang taas pa ng values ko. Sir, okay yan. Taas ng value. IPF pa, sakto lang din. Okay lang din. Since dry type to, medyo mataas yung CEC niya. Which is, okay lang yan. Kasi kung nagte-trending naman kami dito, ganito yung value, walang significant increase na nangyayari. Anyway, ito yung values ko, sir. IR ko, IPF ko, maganda. Kung hindi ko siya nakita ng thermal inspection, sabi ko nga sa inyo, hindi siya makikita ng offline test. Bakit? Ano ba yung offline test natin? Tandaan natin, no? So, again, siguro dito parang gusto nyo nga ibilin na. Ang offline test natin, for example, sa insulation, ano ba yung tinitignan natin pala sa insulation? Tatlong factors lang, no? Insulation ng transformer high to low, high to ground, or low to ground. Yun yung tatlong yun lang po. So in terms of our insulation, ito yun, no, high to low, sorry, iba yung abbreviation natin. High to low, yan yung primary to secondary. High to low, primary to ground, high to ground, and secondary to ground, low to ground. So technically, yan lang yung tatlong insulation. Ngayon, sir, bakit pasado? Pasado siya sa IR, pasado siya sa IPF, pero ganun yung nangyayari. Anong anomaly yun, sir? Yan nga. So sabi ko nga kanina, no? So hindi lang talaga ito yung palagi natin ginagawa. Kailangan pa rin kasi natin umangat yung level ng utak natin. Kasi sir, unang-una, yung nangyayaring system, nangyayaring discharge RT na yun, kung tutuusin, malayo siya sa ground. And at the same time, malayo siya sa secondary. So kung tutuusin, yung insulation na kinukuha mo, maganda. Diba? Ang ganda nung dielectric mo eh. Wala kang breakdown na nangyayari. Ang ganda pa ng insulation mo, kahit masabi mong air lang yan. Air mo, di ba? May insulation ka lang from backal to the cast resin, from cast resin winding to high to low, and of course yung high to ground, low to ground. So technically yung high to ground ko, hindi ko na breakdown. Okay pa. No? So yung ganong factor lang na hindi mo makikita sa mga testing na to. Okay. So yun lang po yan. So what's our conclusion for that? So first and foremost, semi-safe, no? Semi-safe. Kasi kung tutuusin, kailangan natin siyang i-shutdown agad-agad para hindi na umuka pa yung arcing. Kasi once umuka pa yon, magkakaroon yan, baka umabot na yan sa secondary winding mo. So yun yung magiging factor niya ngayon. No? So paano kaya kung may arcing na rin dun sa kabilang side? So yung mga factor in na ganun. So yes, it's an emergency but not too high.
So as engineers, dapat evaluate din natin. May percentage pa rin naman kasi talaga tayo, no? Hindi porket nakita mo ganito, shutdown na agad. Paano si operation? No? Paano for example, paano kung hospital to? May redundancy ka ba? So ano ba yung mga next step ko palagi? So yun lang, no? So sa ganitong factor, no? Sa ganitong factor, pwede ka pa rin mag-online testing. Sabi ko nga sa inyo, online testing muna ang pinakaunang gagawin mo bago ka mag-preventive maintenance. So, again, hindi ko na masyadong explain to. No? So, Pero tadlok la talaga kay... Pero yun naman yung conclusion natin. Mamaya, tanongin na lang kay speaker, yung paano ba mag-evaluate ng ganito. Mga tao gagawas. Okay. For selecting ay camera naman, ito, kung electrical, since electrical naman tayo lahat, no? Electrical use, ang usually na pinaka-importante sa akin dito is yung... Google research, Google research. Di ka diyan na kuruot nga parang search siya Google. Nag-explain niya, pero pag ito kayo nahuhubyan na yun, search na lang Google. Okay. Importante for me, resolution, focus, image fusion, of course, accuracy, battery, lens, 50-50 sa akin to. 50-50. Actually, temperature, sabi natin 30% lang sa akin to na factor. Yeah, 30%. Durability, of course, siyempre. Camera adjustments, again, 50-50 sa akin to. And of course, software. So basically, when selecting a thermal camera, for me personally, and at the same time, ito na yung naging standard ko. Ito yung mga importante sa akin. Temperature range. Sir, bakit hindi importante? Of course, as an electrical thermographer, ako, electrical lang din naman talaga ang tinitignan ko in terms of thermography. Ang importante sa akin is yung mga anomaly. So, in terms of anomaly, actually may nakita na akong chat kanina. Paano ba mag-evaluate kung anomaly o hindi? Two things po tayo palagi. First is differentiation. For example, nung face-to-face. So, face A, face B, face B, face C, lagi natin ina-assume na balance. So, kung may difference silang tatlo or in terms of temperature, ano po yan? Kailangan may sa Ansineta kasi, Ansineta po yung ginagamit ko na standard na. Sa Ansineta, pwede na yung may differentiation na po kasi siya na low, mid, and critical. No, para ganun. So, may tatlong factors na po siya. For example, 10 to 0, 11 degrees to 30 degrees and above. So, yun po yung classification niya. So, in terms of that po, yun yung first option natin palagi kung paano mag-analyze kung thermal anomaly ba siya o hindi. Kapag in terms of difference ng phase. No, yun yung first option po natin palagi. Second option po natin, for example, what if single phase? What if BASDAQ or kung ano man yung tinitingnan natin, wala akong comparison. Pwede mo siyang i-compare lagi sa sister value niya palagi. No? So kung meron siyang ganito, edi kumingin ka ng iba na kaparehong value or kaparehong equipment, kaparehong setup. Yun po, pwede. Or, of course, lagi natin sinasabi, the difference in ambient temperature. Ako, ang ginagamit kong ambient temperature, kung ano man yung ambient ng mismong panel or kung ano man yung ambient ng mismong substation. Tapos, i-difference mo siya in terms naman dun sa manufacturing standard naman. Tingnan mo yung difference. Usually naman mga manufacturing ngayon, nagbibigay na sila ng values nila kung ano yung gusto nilang difference in terms of its equipment and yung ambient temperature. So from there, kung sabihin nila, sir, ito nag-increase ng 10 degrees, pwede mo na siyang i-factor in as a thermal anomaly. So ganun siya. No? So yun yung dalawang bagay mo pwedeng pagkuhanan palagi ng thermal difference. Or sorry, ng thermal anomaly. Okay. So question ko kanina, ang sinabi ko kanina, yung temperature range naman, kung bakit ko siya sinasabing hindi siya importante para sa akin. Kasi dahil dun sa dalawang factor na yun. Unang-una, hindi naman talaga umaabot ng 1,000 degrees Celsius pataas yung temperature na kinukuhanan natin. So usually, never pa ako nakita ng 500 and above. Wala pa ako nakita ng ganun na anomaly, no? So, masusunog na po yung
system natin kapag ganpata. Or kapag, for example, yung iba 100 degrees above, may break marks na yan. So, yung mga ganong factor lang, for me, hindi importante sa akin yun. Mas gusto ko pang makita yung color difference. No? Mas gusto ko pang makita yun kesa dun sa numbers na ipapakita niyo sa akin. Okay. Sir, in terms of oras, sabihin nyo lang ako kung para bilisan ko. In terms of resolution naman, maganda ito kasi in terms of sensitivity kasi sa resolution, tinitignan din kasi natin yung pwede nating i-factor in dito kasi yung mga pixel sizes. So, the higher, of course, alam naman natin, sa mga cellphone, sa mga TV, the higher the resolution, the better. Ganun din po sa mga camera natin. The higher the resolution, the better. In terms of sensitivity kasi, for example, kunwari may dalawang ina-analyze ka ngayon. Or talagang, kunwari, mahina yung pag-spread out niya ng temperature niya. Kung mahina yung pag-spread out ng temperature niya, hindi mo basta makikita yun kung paano yung sensitivity ng camera mo. Kasi kung tutusin, ang mangyayari kasi dyan, magsasaturate na agad yung camera mo. For example, imbes na blue-red yung makita ko, bluish agad lahat ang makita ko. So yun yung mga factory natin palagi kapag sa resolution. There's actually resolution and sensitivity. Yun po yung factor in na ito. Please factor that out also. So ayoko yung, hindi ko naman sinasabing ayoko yung mga camera na hindi kaya basta-basta magpakita ng ganun. But I would recommend na wag. No? In terms of focus naman, especially kapag sa mga thermal inspection kasi natin, hindi na po tayo yung isang panel, ikot-ikot pa. No? So, ang downfall po kasi noon is tatagal. No? So, imbes na magawa mo siya within 10 seconds, kailangan mo siya gawin ng 5 minutes or a minute. No? So, in terms of focus, mas maganda yung mga automatic na. Image vision, actually, this is the capability of cameras naman or functions ng camera. Ma-fuse na niya yung thermal image sa digital image. No? So sabi ko nga kanina, wag na kayong bibili ng separate pa. Mas maganda nyo yung bilhin na kapag indot ko to, meron na akong thermal image, meron na akong digital image. Accuracy and repeatability, same with resolution. So, yung accuracy ko kasi gusto ko, actually may camera akong na-experience nahiram sa akin dati. Ang sabi sa akin, pag mag-i-inspect ka, buksan mo muna mga 30 minutes para uminit. Ay, nako, pangit po yung ganun. No? So, sabi niya, kailangan pang painitin. So, anong essence mo? So, sayang sa oras natin and at the same time, for me, hindi siya ganun ka-reliable yung accuracy. No? So, please, tignan nyo rin. Of course, battery life, nasa sa atin naman na yan. Kasi kami po, pag nag-inspect kami, usually half day or whole day. No? Depende sa kung gaano kalaki yung facilities. Usually, pag malaking facilities, nag-deploy po kami tatlong grupo, dalawang grupo, para mas mabilis. No? And at the same time, gusto ko kasi ma-cover yung peak load. So, kapag na-cover natin yung peak load, mas maganda. Lens option, bakit 50-50 sa akin po? In terms of lens option, sabi ko nga sa thermal naman, hindi naman po tayo kumukuha ng sobrang lapit or kumukuha ng sobrang layo naman. May mga ginagawa tayong methods, pwede tayong lumapit, pwede tayong boom trap or whatsoever kung ano man yung kinukuhanan nyo. Sa lens option kasi pwede itong mag-change from kung malayo, pwede siyang may magnifying. No? And at the same time, yung lens option, pwede mo rin siyang gamitin din sa transmissivity value mo. Hindi siya ganun ka laking factor para sa akin. Of course, durability, ang mga camera ko po, yung isa ko 5 years na, yung isa 3 years na gumagana pa. So, maganda, durable. Durable yung bilhin nyo. Wag na yung after a year, porket nag-invest ka ng mura after a year, kailangan mong palitan. Talo ka po doon. Camera adjustments, ganun yun. So, yun din po yung pwede natin i-factor in dito kasi yung mga lens options din. So, kung may kailangan kang i-adjust, sa electrical thermography, wala naman po masyado. And of course, yung software, 100% din po sa akin to kasi software is kailangan mo ito kapag nag-a-analyze ka na. So, hindi po kami, for example, sa amin naman, sa grupo namin, hindi po kami nag-a-analyze na kung ano yung pinicturean ko, yun na rin ipapakita ko. No, hindi po yun. No? So, binabayaran po tayo ni kliyente para mag-evaluate at mag-analyze ng maayos.
So, in terms of that, inayos namin yung thermal image, inayos namin yung numbers or yung temperature, kung ano ba yung gusto namin makita. Kung kailangan mag-adjust sa mga emissivity or whatsoever, ginagawa po natin. Okay. So, yun po. When selecting a thermal camera, please factor in this 10. No? So, again, sabi ko sa inyo, you can message me, you can chat me, or you can... actually, pwede nyo kayo sa Facebook. No? Marami naman ako mga IIE friends doon. So, may kita nyo ako agad, basta-basta. So, just add me. Tapos kung may questions kayo in terms dito, pwede naman ako mag-recommend. One of my recommendations, of course, syempre mga kilala naman na din sa brand, si Fluke, si Fear. So, technically, yan din naman yung ginagamit namin. So, in terms of my recommendation, I can point you to contact person, pwede naman. But, kung ako kasi, I don't carry brand ng thermal camera. Okay. Sir Larry, sa mga CCTV, if ever lang, sir, kung oras na. Alam ko kasi, may kasagot. Sabihan niyo lang ako. Actually, for thermographer personnel naman, ito yung usually na ginagawa natin. Ako, nag-level 1 ako sa kay Sir Ron Newport, IRT Canada. And at the same time, din na rin ako nag-level 2. Yeah? Okay. So, ito po. So, and other 3, level 3, hopefully mag-level 3 din ako. Pero sa ngayon wala pa. Hindi pa po yun hindi pa dyan punta yung gusto ko mangyari. Actually, mag-certify naman po ako for partial discharge na. So, yun yung kinukuha ko sa ngayon for this month. Kasi yung level ko naman ako for thermography. So, technically, kaya ko naman na magturo in terms sa mga ganito, especially sa mga ganitong bagay. No? So, kaya naman natin. So, training facilities, dito ako pumunta, and meron din tayong infrared training center sa USAID, infrastructure USAID. So technically, ito yung mga kinukuha natin. Ako for me, I would personally recommend itong number 1 since ito rin ako. And knowledge ko, technically, dyan na rin naman ang galing. No? But of course, ito lang, no, i-explain ko na lang din. Hindi porket nag-level 1 ka at nag-level 2 ka, gagaling ka agad sa electrical thermography. Hindi po, no? Kasi ang thermography po is general. So, pwede kang pumunta sa field ng mechanical, pwede kang pumunta sa field ng, actually, sa R&D, pwede kang pumunta sa iba't ibang field. Ako kasi yung thermography ko, kaya ako siya kinuha para ma-apply sa field ng electrical. No? So, yun naman yung purpose ko doon. So, standards na ginagamit ay USNP, ANSI, NETA, ISO, FEM. No? So, hindi ko na-explain, no? But I'm sure kilala nyo na rin naman yung mga yun. Okay. So next naman yung analysis of electrical system na para makita na natin. For this one, ito actually nakabuo kasi ako ng diagram ko na ito. Like ko rin pinagmamalaki ito. So in terms of several years of experience in electrical thermography, nakabuo na po ako ng isang system na kung saan lahat may anomaly. Lahat may anomaly. So from our first private pool papunta sa MBSG, papunta sa LBS, papunta sa primary ng transformer, papunta sa secondary ng transformer, papunta sa ECD, likod ng ECD, sa LVSG natin, papunta sa bus dock, papunta sa plug-in breaker, papunta sa EE room, papunta sa meter gutter, papunta sa breaker gutter. So, meron tayong bus bar gutter, meter gutter, breaker gutter. So, basically, kami, actually, company, ito po yung buong scope na ginagawa namin from high voltage papunta sa pinaka-low voltage na. Yun po yung usual na kinoconduct namin. So, kayo naman, for facilities, kung meron mga facilities dito or mga operator ng electrical system, basically, ito yung mga mararanasan nyo. No? So, kung, for example, itong system na to, no, ito yung napunta sa hawak nyo, buong building nyo, ito yung problema. Naku, mag-resign ka na po. Ito, biro lang. Kasi, 2,000. Sabi ko, tagtito, hindi naman isang building to. So, kung isang building lang to, ang hirap ng problema mo kasi kailangan lahat yung i-correct mo. So, hindi mo po yan basta-bastang mako-correct dahil maraming factor po yan. Okay.
So, in terms dito, na nakabuo kami ng system, sabi ko, natuwa naman ako. Nakakita ko ng anomaly sa poste, nakakita ko ng anomaly sa MDSG, to fuse, transformer, secondary, papunta sa mga iinom. Okay. Sir, ano po yung pinaka-challenging dyan? For me, no, ang pinaka-challenging dito, turo ko sa inyo. Gusto kong sinishare ito palagi sa mga students ko rin. For me, challenging para sa akin na ito, experience ko lang din. Ito, and of course, ito. Ay, nito, mga balay na? Cottage. Pero man cottage. So, apat na ito. No? So, again, ito, kung ma-experience nyo, technically, these are all thermal anomalies. So, thermal anomalies, ibig natin sabihin, may nangyayaring na hindi dapat nangyayari. So, bakit? So, first, of course, alam natin sa electrical, lagi natin sinasabi, sir, ano lang yan, tawag dito, retightening, yung mga ganun bagay na, loose connection, things like that. So, yes and yes. Basically, parang 90% ng problema in terms of electrical, technically tama kayo. It's either loose connection lang. But, hindi, ito pala, gusto ko rin i-share ito. So, one of the factors in ko lang palagi din kapag tuturo ako is ito. Ito sa first private pool, ito loose connection to. Yan, sa insulator. So, nung inakit na, nagpalit na rin din kami ng terminals na ayos naman yan. Ito actually, gusto ko rin itong dinidiscuss. No? This is actually, ano to? Meron ko ba may alam nito? Itong part na to. Ito ay MDSB. No? So, ano ba makikita sa MDSB? Itong mga part na to. Ano kaya yan? Nung nakakabit sa ating bus bar. Sorry, ano ito chat? Hindi ko kasi dito. Yun. Okay. Ano po to? Sige, ito, sorry. May mga nagchat pala minsan. TV, hindi po. Terminating kit, hindi po. Insulator, hindi rin po. Surge arrestor yun, si Sir Edward. Okay. Tama. Okay. Sabi ni Sir Edward Panote, surge arrestor yan. Yes po, tama po yan. That is actually a surge arrestor na kinakabit po natin sa mga MDSG po natin. So yes, no? Surge arrestor po yan. Pero bakit po lalo? Ano po kaya yung reasoning natin dito? Ano kaya yung pwede natin i-evaluate niya? Kasi sa totoo lang, nung nakita ko to, pinakita sa akin ng thermographer ko, sir, bakit po kaya ganito? Yung nasa gitna, blue, yung nasa kabila, red, no? So, ano po yung ma-recommend natin dito? Pero kasi kung tutuusin, in terms of ambient temperature, in terms of temperature, ang baba, 37, no? Diba? Usually sa substation, naka-40 ka dyan, di ba? Kasi kung tutuusin, of course, mainit naman talaga kasi may mga transformer, may mga electrical loads, alam mo naman, di ba? Na may heat talaga yan. Sige nga, may mga kasagot. Bakit kaya? Anong problema kaya ng surge arrestor natin? Mahadlok pa. Sir Edward, anong sagot mo? Madumi na or installation na madumi? In terms of dumi, saktuhan lang, sir. Ano pa yung sagot na pwede? Excuse na ulit, sir, ha? Hihintayin ko yung sagot, sir, ha? Para excuse. Okay. Okay. Sige. Okay. Daya ni Sir Brian sa isipan. Ang general ng sagot, madaya. Mas exposed sa temperature. Yung isa naman si Sir Christopher reflection ng ground decay sa punasagan. Okay. Sige, sir. Okay. Ang tamang sagot, no, actually in general, nasagot na tama naman, no. Actually, mababa na yung insulation niya. Mababa yung insulation niya in terms of IR value kasi talaga. So, again, sabi ko nga sa inyo kanina, no, hindi porket nakakita ka ng ganito, ano ba yung next step mo palagi? Kasi kung tutuusin, mahirap i-explain pa sa facilities manager or kay client na eto mainit, pero kung tutuusin, mababa naman di ba?
But at the same time, ano ba yung pwede mong i-factor in palagi doon? Okay. So, during our thermal inspection, yan yung nakita. Sabi ko, sige, mag-emphasize tayo dyan ng testing. Ano yung testing na kinoconduct? Dito naman, 10 kV insulation resistance test. Technically, itong tatlong to, no, actually wait lang. Ito. So, si surge arrestor number 2, higher siya compared sa surge arrestor 1 at surge arrestor 3. Okay. So, in terms of our insulation, kung tutusin, ang laki nung value nung actually passing pa rin naman, no. Doon sa mga sister component niya, malaking factor yung nakuha namin. So 1, 3. So surge arrestor 2 is greater than yan. So in terms of dito, kung mag-analyze ngayon tayo Megger test, in terms of our Megger test naman, insulation resistance test, pakita namin ang baba na ng 1 and 3. No? So hindi ko na rin masyadong denied pa kung ano yung talagang result na bakit ganyan, bakit ganito. But at the same time, nakakita pa tayo ng isang evaluation or isang justification na palitan siya. No? So again, actually meron kami ito lang, sinasabi ko na lang din na experiences na lang din. When you do preventive maintenance, please paki-IR din yung mga surge arrestor natin. Kasi kapag mababa ng value ng surge arrestor natin, kapag nag-energize ka, isa yan sa mga same time in terms na say for example over voltage, lightning, transient, surges na ma-experience, baka naman imbes na ma-dissipate niya yung voltage to ground, diba? So yun yung function niya. Kaya nga surge arrestor ay babato niya sa ground, baka naman pagbato niya mag-conduct, diba? So yun yung mga ganong factor in lang palagi din in terms of maintenance. So paki-check na lang din palagi yung ganon. No. In terms naman dito, no, sa second and third ko, this is actually, nabasa ko, may sagot ako nabasa, pero hindi ito yung tanong ko. No? This is actually, ang problema naman nito is yung termination. Hindi ko alam kung bakit, or hindi ko alam kung sino nag-terminate yan, pero this is the, anong tawag? Load elbow brake, tama ba? Yung sa primary ng transformer, no, yung hinuhukot, yung napasok. So, technically, nakakita kami ng hotspot. Actually, ito kagandahan naman kay client. This is a mall, no? Sa mall to, developer na kinoconduct namin ng thermal inspection rig. Ang kagandahan kasi sa kanya, nag-agree siya, sir, baka kasi mag-line to ground na to. Nag-shutdown agad. And at the same time, kinorek agad yan during the night. So, yun. Dito naman, ito, sorry, 10 o'clock na rin, no? Ito naman, this is more on, sabihin ko na, this is more on induction. No? Again, in terms of our electrical theory, kapag may current na tumakbo, may exposed ka pa rin talaga na, ano dyan, di ba? Magnetic field. So, ganun din dito, may magnetic field. This is actually an emission. Kailangan namin, is that something critical? Is that something to answer? Yes, kasi anomaly siya. Kailangan natin i-correct, kailangan natin siyang pagtuunan ng pansin, kailangan natin siyang bigyan ng effort. Is it critical? Depends. One of the factors na lagi natin titignan dito, kung titignan natin, no, this is actually a support. So for me, hindi naman siya critical in terms na masusunog yan, na magkakaroon ng transformer because of that. Hindi. No? Again, sabi ko, kapag nag-analyze kami syempre tayo as engineers, nag-analyze tayo hindi lang porket delikado. Syempre, kailangan nag-analyze for client din. No? Kasi sa atin sila hihingi ng recommendation. No? So for me, kung wala namang masusunog dyan or wala namang critical component, you can still operate. Pero wag lang siguro mag-exceed yung temperature niya into 100 plus. So, yun yung recommendation, di ba? I-recommend natin na
continue normal operation, but at the same time, kailangan mong gawin to. This is ACD naman. Diba sa yung mga ACD, nag-draw in, draw out tayo. No? So ito actually, hindi ko alam kung sino si contractor gumawa. Hindi ata ganun kaganda yung pasok lang din. And at the same time, baka may sira na rin to. No? So actually, hindi na ako yung nag-correct nito. No? Thermal inspection lang yung kinonduct namin dito. So tinuro na lang namin kay bakit ganyan. Na for me, that's an anomaly. Pagdating ng LDSP pumunta sa mga bus stop, this is the so siguro may mga I think may mga Metro Manila naman dito na participants. Ito yung isa sa mga kadalasan na experience natin palagi dito. No? I'm not sure kung dyan sa Cebu, naka-bus dock riser na rin po ba kayo? So please also bus dock risers kasi ang daming problema dito sa Maynila. Sa totoo lang bus dock riser in terms dito sa termination niya, dito naman, this is a plug-in breaker. Bus dock termination naman sa likod. No? Diba kasi kapag tinag-in mo yung plug-in breaker, kakabit lang naman yan sa riser. Dito nakita namin umuuga. So lumuluwag dito. So yun po yung mga factor in palagi natin. Actually yung katulad ng sinabi ko kanina, no? Ito yung naging challenge ko rin kasi last time when I conducted a bus dock audit. Nag-audit po kasi ako sa system nila. Sabi ko, sir, nagkakaroon kayo ng overheating sa mga bus dock nyo. So we conducted a bus dock audit, emphasizing on bus dock lang. Kinundak namin, nakakita kami, alam ko several yung nagawa namin ng several bus dock plug-in bus dock terminations, elbow, kung ano man, na nakita namin na may ganyan. So from there, in-analyze namin siya in terms of its manufacturing standard talaga. So kung ano yung standard nila na hindi dapat lumagpas sa ambient na ganito, so yun yung dapat natin sundin. No? Ang ginawa na lang natin dito, it's actually nire-tight pa rin namin. Pero technically, hindi kasi siya nire-tight, diba? So, as is na yan. So, kung naputol na kasi yung tenga niyan, yun na yun eh. But, pinilit pa rin namin i-retight and at the same time, kung talagang kailangan palitan, papalitan. So, ang naging recommendation na din kasi namin dyan, kung talagang ganyan, we could change it or talagang dapat naka-spare na. No? So, isa po sa nagiging problem namin yan ngayon sa mga building na kinokonduct namin, no? May mga ganyan po kasi talaga na, for example, sumabog na. Hindi mo basta-basta mapapalitan kasi yun eh. So it's either may spare ka or ikakable na lang natin. At the same time, sa plug-in breaker naman, again, ang problema ko sa plug-in breaker, no, in terms of our maintenance, I don't recommend na i-pull out to every year. Hindi po talaga natin ito ginagawa. So, in terms dito lang kasi, since nakakita kami ng mga anomaly na ganito, ang usual na recommendation namin, kapag kailangan i-pull out yan, dapat may spare ka na rin. Ang nagka-experience kami last time, first namin kasi, may pinalitan kaming contractor, may pinalitan kaming preventive maintenance provider na sa isang facility dito sa Metro Manila. Ang nangyari is, nasasabukan kasi sila. So tinawag kami, bakit ganon, bakit ganon ito, anong pwede nyo gawin para makita natin. So we conducted thermal inspection sa lahat ng plug-in breaker nila. Ang dami naming nakita. Tapos nung maintenance, ang nangyari kasi is naglagay kami ng contact cleaner, niliha, pinaganda yung terminal. Tapos meron kami nakita kasi yung, di ba yung ngipin yan, parang ganyan yung tenga, di ba? Pudpud, sobrang pudpud na nung isa. Sabi namin kay sir, hindi na po natin ito mababalik. Anong gagawin natin? Kailangan natin palitan. Walang pampalit during that time. No? Walang pampalit during that time. Kailangan nila mag-energize. So, with their consent, sige sir, ibalik na natin kasi no choice naman. Not knowing, hindi rin namin in-expect. Siguro mga 3 hours pa lang sumabog. No? Sumabog na agad siya. So, sabi ko when on that note, no, so naging reference ko na lang din siya palagi para sa akin. Na kapag may ganyan akong nakikita, sir, maglagay ka muna ng anong tawag dito? ng spare. Bumili muna kayo ng spare para at least kung may makita tayong diferensya ulit, palitan na natin agad. Ganun bagay lang. Dito naman, since
Pag-abot na kuya, pagkita ko yan daw. Okay, sige. Sorry, time check na rin po. Dito naman, bus per gutter, meter gutter, and breaker gutter. So, inspection lang na. So, more on inspection pa rin. Sige. Buutan ka ako. Sige. I-ano ko na, sir, ha? Okay, ito sample POR, pwede nyo naman na makita to. No? So, kapag nakuha nyo lang yung sample ko. This is actually, may nakita na rin kasi ako question kanina. So, ito yung recommended thermal tip ko palagi. Thermal camera ko. So, gusto ko 350. Actually, yung sa amin naman ngayon, nag-update pa kami ng resolution. Mas mataas pa dyan sa ngayon. And digital camera, 5 megapixel. Thermal sensitivity, 50 MP. So, basically, ito na po yung for me, recommended camera specs na gagamitin natin. Scope of works. Pwede nyo naman ito pong basahin na. Thermography in aid of electrical audit. So kapag na-audit kami, for example, nag-PTUA, audit, inspection, as-built, whatsoever. So sinasama ko na rin yan sa ginagawa natin palagi. PSA, kung ano naman. Uy, sakto. Actually, yun pala. No? So, the presentation ko na lang din po pala. So, again, if you have other questions and any other comments or whatsoever, pwede nyo po akong i-email dyan. That is my work email and office number. Or sabi ko nga sa inyo, mas gusto kong i-chat nyo na lang ako sa Facebook. Mas attentive po kasi ako doon at mas active ako sa Facebook. Again, that's the end of the presentation. Marami pong salamat sa mga nag-attend and thank you din po. So, Sir Larry, kung may ano na kayo. Pwede mag-bar hopping, island hopping. All right. Okay, so thank you, Sir Paolo Valentino, for the very comprehensive presentation on thermography. Sir, I'm the moderator today, the Technical Cebu chapter. So, may mga questions po dito. First question here is, I think we will just cater tatlo kasi nandito na si yung next speaker natin. So the first question, I think, it would be, ito lang siguro. Saan na yun? Any IEEE standard for thermoscanning po ba? IEEE. Okay, thank you. Yung may yeah. Okay, actually sir, kung sa standard talaga, please no. First nyo palaging pagtitignan palagi is yung manufacturing standard. For IEEE, sorry sir, hindi po kasi ako member, so hindi ako makakakuha nung articles nila. Hindi ako sure kung meron talagang IEEE, but ang ginagamit ko po kasi is ANSI NETA. If I'm not mistaken, pare-pareho lang po sila ng limit or pare-pareho lang po sila ng recommendation. No? So, in sa ANSI NETA, kaya ko pong sagutin. Pero yung sa IEEE, not sure po. Contento. Noted on that, sir. May question pa dito po. Is there such a thing as self-correcting thermal IR scanner? Ano po sir? Medyo nawala ka. Saan ko po ba makikita? Question po. Is there such thing as self-correcting thermal IR scanner po? Sorry, ano po? Correcting IR scanner? So, is there such a thing as self-correcting thermal IR scanner? Okay. Wala pa po akong nakikita ganun. Ang ibig niyo po bang sabihin, i-correct yung emissivity, yung mga ganung factor. Wala pa po akong nakikita ganun. So I suppose wala po. Thank you po. So let's have the last question. I guess yung mga questions sa chat box na sagutan ng siguro. May question pa po ba, sir? Sorry.
Ito po. Sir, how to evaluate hotspot if they have more than 40 degrees temperature captured? Okay. Actually, yun po yung sabi ng dito kanina. Kung ano man yung equipment mo, pwede ka rin kasi talaga mag-face-to-face lagi. Sir, how you have more than 40 degrees temperature captured. So, pwede ka pa rin po mag-face-to-face palagi na kung ano man yung reference pwede ka kasi mag-reference temperature dun sa tatlong yun. So, kung ano yung pinakamababa, basically yung pwede mo i-reference, assuming na balance po kasi talaga sila. So kung may difference po sila palagi, technically, yun yung first option na pwede mong sabihin, it is an anomaly. Yung second option ko is yung ambient temperature. Kunin mo lang ambient temperature, tapos at the same time, kunin mo yung temperature ng mismong kali mo or kung ano man yung ina-evaluate mo. Difference mo, ulis, tayo sa Ansineta na yun po yung magiging magiging fact natin kung anomaly siya o hindi. Thank you po, sir. Ito, last na lang po. I thermal scan for to FMECA or any guide on how to apply thermal scan to FMECA? So, yun yung question. Sir, sorry, hindi ako familiar sa FMECA. Ano po yun? FMECA. FMECA. Hindi ako rin ba yun? Sorry, hindi ako familiar. May panelist ba dito? Familiar? FMECA. Okay, the failure mode and event critical analysis po. Yun yung ibig sabihin ng FMECA. Okay, actually hindi naman na po kami for us na evaluation. Ang inaabutan lang po kasi namin talaga doon is more on doon sa rules and recommendation. So on how to apply, hindi ko pa po ginagawa yun ha. So if ever lang din siguro sir na pwede nating i-conduct. Sige, sabihan mo ako Sir Robert Ocampo. Actually, parang puro Sir Robert ang question dito. Okay, so I think that's all. That's a wrap for the presentation. I'll give back to the host, Sir Bob. Okay, Sir Paulo, we will... Paglayo. Higot lang. Parang di makamukhaon, be. Kaya dito sa kuwan, di ba, may net nga na sugad. Dito ako susunod sa net lang. Pukot nga ni, ang sakuan nga ni, dito sa San Juanico dito, may dahira nga to net. Ay, oo. Ako ang susunod lang sa net. Kaya para sa mga kids kasi to. Doon ako happy. Pwede ko i-invite mo kay Jimmy. Sino? Sir Karen, paki-enable sa video. Display na yung certificate of appreciation natin sa speaker. Testing eh. Okay, Sir John Paul. I will read the certificate of appreciation. Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines awards this certificate of appreciation for imparting valuable insights as resource learner on the topic electrical thermography explained by a level 2 held on March 12, 2023 via Zoom conferencing. Signed by the chairman of the PCPDC. Pero problema kay yes wala. Signed by Be, ano, napakita mo. Kung makatukot ka mo kanto.
Sir, thank you Wala ganit for na support. Kurt. Ay, Claro. Wala ganit na Kurt. Claro. Kurt. Jax ito natagya ang mga waray. Sorry. Thank you po, sir. Thank you, no? Thank you to everyone po. Salamat din po sa pakikinig. Sige. Sir, yung sa certificate, makonect na lang sir yung name ko. Sabihin ko na lang kayo nila sir. It's actually 1 Paulo po. 1 Paulo Tolentino. Ano? Thank you. Parang nga ang baby. Maili? Pwede ko nung deliver transplant. Ano? Ang sis nga nga wala na nakakuha dati kaya larong. Amag nagdidin ako. Ang sis. Alright, thank you guys so much. No?